Matapos sabihin ng star ng Minnesota Timberwolves na si Anthony Edwards na si Michael Jordan lamang ang player mula sa mga nakaraang henerasyon na may tunay na skills, sumagot ang icon player ng Los Angeles Lakers na si Magic Johnson. Si Johnson, na nanalo ng 5 championship sa kanyang karera, ay nagsabi na hindi siya makikinig sa mga komento mula sa isang taong hindi pa nananalo ng titulo. "Hindi ako tumutugon sa isang taong hindi pa nanalo ng kampyonato," sabi ni Johnson. "Wala akong masasabi. Hindi siya nanalo ng college championship. Hindi ko alam kung nanalo siya ng high school championship." Noong nakaraang linggo, nagbigay ng matapang na pahayag si Edwards. Sinasabing si Jordan lamang ang player na may tunay na talent sa mga nakaraang henerasyon. "Hindi ko napanood ang laro noon kaya hindi ko masasabing sigurado ako," sabi niya. Sinasabi nilang mas matindi noon kaysa ngayon, pero sa tingin ko walang sino man ang may skills noon. Si Michael Jordan lang talaga ang may talento, alam mo ang ibig kong sabihin? Kaya noong nakita nila si Kobe P. Bryant, parang, oh Diyos ko. Pero ngayon lahat may kasanayan na. Ang mga komento ni Edwards ay tiyak na nagdala ng galit sa iba at hindi nakapagpigil si Johnson sa kanyang sagot. Ang resume ni Johnson ay isang matibay na ebidensya na tila sumobra si Edwards sa kanyang pahayag. May average na 19.5 points, 7.2 rebounds at 11.2 assists si Johnson at nakapagtala ng higit sa 10,000 assists sa kanyang panahon na nag-revolution sa posisyon ng point guard. Ang kanyang 5 kampyonato, 3 finals MVP at 3 regular season MVP ay ang nagsasalita para sa kanyang sarili. Ngunit kung may natutunan tayo tungkol kay Edwards sa kanyang karera, ito ay ang kanyang kumpiyansa sa sarili, na ipinagmamalaki ang kanyang skills sa mga larangan ng sports na lampas sa basketball at tinatawag ang kanyang sarili bilang ang number 1 option sa isang Team USA na kinabibilangan nina LeBron James, Steph Curry at Kevin Durant. Nagsisimula ng patunayan ni Edwards ang kanyang kumpiyansa, nagtala siya ng career high na 25.9 points bawat laro at pinangunahan ang Timberwolves sa Western Conference Finals noong nakaraang season. Gayunpaman, kailangan muna niyang manalo ng isang kampyonato bago pakinggan ni Johnson ang kanyang opinyon. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa sagot ni Magic Johnson? Sa ibang balita naman, ganito ang mga nangyayari sa Lakers Nation. Napag-sign si LeBron James ng 2-year contract na nagkakahalaga ng $104 million upang bumalik sa Lakers noong July at mahigit 1 buwan lang ang lumipas. Nagsimula na ang mga espekulasyon kung sino ang susunod na star na kukunin ng Lakers. Dito papasok si Luka Doncic na pinangunahan ang Mavericks sa finals noong June at may natitirang 2 garantisadong season kasama ang players option sa kanyang kasalukuyang kontrata. Ayon sa mga ulat, masaya si Doncic sa Dallas. Pinangungunahan ang isang team na hindi lang naglaro noong June, kundi may mahusay na pag-asang makabalik muli sa finals sa mga susunod na taon. Hindi iyon ang nagpapahinto sa Lakers na may tingin kay Doncic ayon kay Kevin O'Connor ng The Ringer sa isang kamakailang episode ng kanyang podcast na The Mismatch. Naibalita ko na sa podcast na ito at sa The Ringer kung paano nakatuon ang Lakers kay Luka. Tingnan natin kung magtatagumpay iyon. Ang Dallas ay nakarating na sa finals at mukhang mas maganda kaysa dati ang Dallas kasama ang kanilang supporting cast. Maaaring hindi iyon magtagumpay, ngunit ang Lakers, sa hindi pagpapalit ng kanilang mga future picks, ay malinaw na nag-iisip pa rin para sa long term. Hindi sila all-in gaya ng inaasahan ng marami na gawin kasama si James. Siyempre, pinapanood ng Lakers si Doncic. 1 taon na ang nakalipas, lahat ng team sa liga ay nagmamasid sa relasyon ni Doncic at ng Mavericks upang makita kung magsisimula bang magkaproblema. Ngayon maayos ang lahat sa Dallas. Mukhang masaya si Kyrie Irving, ang karagdagan ni Dereck Lively, na mukhang perpektong big man na ipapares kay Doncic, ay seamless at nakarating sila sa finals. Dahil dito, ang ibang mga front office ay nagtuon ng pansin sa iba. Mas gugustuhin ni Doncic na manatili sa Dallas kung ang team ay kompetitibo at ngayon ay kasing ganda ng dati ayon sa mga league sources na nakausap ng NBC Sports. Mas malamang na mag-extend siya sa Mavericks kaysa umalis. Hindi nito mapipigil ang mga espekulasyon. Si Doncic ay hindi magiging nag-iisang superstar na babantayan ng Lakers. Ito ang realidad ng NBA. Sa anumang sandali, may mga 10 totoong franchise cornerstone, mga kaya naming manalo ng titulo kasama ang player na ito bilang aming pinakamahusay sa liga
at ang ibang mga team ay laging pinagmamasdan silang lahat para lang sakaling magbago ang sitwasyon. Kung isa sa mga superstar na iyon ay nagsimulang maghanap, maaari bang makuha ng Lakers ang player na iyon sa Los Angeles? Mayroon ba silang sapat na magandang trade package upang mapasaya ang kasalukuyang team ng player at mag-iwan ng sapat na core para gusto ng superstar na pumunta dahil kaya niyang makipagtagisan? Sila ang Lakers at kasama nito ang mga advantages, ang brand, ang fan base at ang lungsod kung saan gusto ng mga players na manirahan. Ngunit tanungin mo ang Knicks kung sapat na ba ang lungsod at ang brand lamang. Kapag nagretiro si LeBron, bahagi ng plano ay gawing mukha ng franchise si Anthony Davis, ang future Hall of Famer na may mga singsing at gintong medalya. Gayunpaman, hindi si Davis ang isang ball handling shot creator at kakailanganin ng Lakers na ipares siya sa isang superstar na makakapag-set up sa kanya tulad ng madalas na ginagawa ni LeBron. Limitado ang mga player na yon. Ang pahayag ni O'Connor na hinahawakan ng Lakers ang kanilang mga picks ay totoo. Alam ni GM Rob Pelinka na mayroon lang siyang isang pagkakataon dito. Naghihintay siya ng tamang pagkakataon. Hindi ibig sabihin na naghihintay siya kay Doncic o Giannis Antetokounmpo o Nikola Jokic o Shai Gilgeous-Alexander o sino paman na maging available. Ngunit hindi niya isusuko ang mga picks para sa isang overpriced na role player. Sinusubukan niyang maging mapagpasensya. May edad na 40 na si LeBron sa December. Hanggang saan lang ba magiging mapagpasensya si Pelinka? Marami sa mga tagahanga ng Lakers ang iniisip na sobra na ang kanyang pagiging mapagpasensya. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Sa kabilang balita naman mga kaibigan, sa unang pagkakataon mula noong 2016, nakita natin si Chris Bosh muli sa basketball court. Ang Hall of Fame na big man ay nasa Ljubljana, Slovenia para sa farewell game ni Goran Dragic, former teammate sina Bosh at Dragic sa Miami, at nakipag-usap kay Mindaugas Bertis ng Basket News tungkol sa iba't ibang topic kasama na ang kanyang sapilitang pagreretiro mula sa basketball sa edad na 31 dahil sa kondisyon ng blood clot. Iyon ay napakahirap, parang kamatayan ng aking karera kung tutuusin. Sa tuwing humaharap ka sa pagkawala at kamatayan, dumadaan ka sa pagluluksa. Kinailangan kong gawin iyon ng ilang taon. Napagtagumpayan ko ito. Naniniwala akong mas pinalakas ako nito. Pinaunlad nito ang aking pagtutok sa pagiging isang ama. Sinabi ni Bosh na may mga offer siya mula sa mga team ng EuroLeague upang ipagpatuloy ang kanyang karera sa ibang bansa. Ngunit hindi siya nasa tamang posisyon noong panahong iyon para tanggapin ang mga offer na iyon. Hindi ako nasa posisyon kung saan gusto kong biglang lumipat at dalhin ang aking pamilya. May mga maliliit akong anak noon. Tiningnan ko ito bilang isang senyales at nagpatuloy sa pag-move on. Pero may ilang offer ako, hindi sa Greece, Spain, France, sa EuroLeague. Pumunta si Bosh sa Serbia hindi upang maglaro kundi upang suportahan ang kanyang former teammate. Ngunit nang makita niyang naglalaro ito sa Raptors na si Rasho Nesterovic, na pagdesisyonan niyang maaari rin siyang maglaro kahit ilang beses lang pataas pababa sa court. Nakakatuwa na makita muli sa court ang isang underrated na big man at bahagi ng mga kampyonato ng Heat noong LeBron era. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.